Malolos Night Ride. Bomba. Bomba. Yan, bomba din. Ga-alarm. Let's go. Magja-jogging sana ako sa convention. Tapos may bibilin sa Robinsons Malolos. So, night ride tayo. Malolos City. From San Isidro, Hagono eh. Cold start. Isang bar lang na bawas. Sa isang bar na nabawas na yun, malayo-layo na rin narating ko eh. Diba, from Malolos to KM23 sa NLEX. Tapos, nagpunta din ako ng Malolos kahapon. 1 bar pa lang yung nabawas. Dun sa full tank na 560. Umuwi daw ako kagad. Hindi kayo magkarinigan sa ingin ng motor. Punta ako ng Robinsons Malolos. Tapos, magja-jogging. Pinaka gusto kong part yung tunog niya sa parking eh. Yun nga lang, nag-alarm yung ibang sasakyan. Pero okay lang. Vlog na utusan pa. Joke. Okay, so naglagay ng kortina dito para pag mainit, kino-close lang siya para makoberan yung motor. Parang ganyan, no? Ayun kasi yung motor. So para siyang nasa teatro. Bubuksan na ni mama yung gate. Let's go. Diyan ka lang. Huwag ka makulit. Ayan, buti naman di siya sumabay. Ito si Eve. Tapos si Maxi. Ayan, masasakyan ko. So si Maxi kasi pang daily ko yan eh. Ito pagka, ay nabawasan na ng another bar. Finlex ko pa eh. Pero okay lang. Malakas talaga sa gas yung SR. Isa-isa downside. Pero kung kaya naman and libangan. Ha? Okay, thank you. Love you, ma. Yun lang. Maka-neutral. Yun na, alis na kami. Ang dami naming gate eh. Kaya pahirapan. Okay. Dito tayo sa San Isidro. So kung napanood niyo yung isa kong vlog, ano yun, daytime ride. Ito night. Pero syempre hindi na tayo mag-NLEX. So yun, first stop natin Robinson's Place, Malolos. So let's go. Atayin yung ADB ni Simon. Yun, so dito sa Palapat, meron silang kasabihan dito eh, na parang madalas ang aksidente. So dapat talaga dito doble ingat. Kasi may mga curves dito na talagang pag di ka pamilyar, magugulat ka na lang, babangga ka na eh. So kailangan presence of mind. Lalo na pagka ano. Pero syempre yung iba kasi syempre hindi naman tiga dito. Lalo na kung ganito kadilim. Madilim to guys pag ano, tulog na yung mga tao. Pag ganito kadilim, syempre raratratin mo talaga pag mag-isa ka eh. Kaya yun, hindi rin ako nagpapagabi. Time check, 7:13 PM. Kaya mabilisan lang kasi magwo-work din ako. Although nag-work na ako kaninang umaga. So yun, madami kasi kung kailangan tapusing deadlines kasi naka-leave yung kasama ko. So kaya ano tayo, doble kayod. Meron din ako meeting today
Sa mga curious kung ano work ko, ano ako, system engineer sa US. Ano yan, IT, system engineer. So para kaming onboarding and offboarding yung task ko. May mga clients kami siguro 100 plus. Tas dalawa lang kami dun sa ano na yon, sa line of work na yon. Pero ang pagkakaiba na yun, ako kasi pang umaga, or I mean pang gabi sa Pilipinas, umaga sa US. So most of the time yung mga urgent tickets nandun sa akin. Dati nag-start ako ng BPO chat support. Call muna pala kasi mga time na yon hindi ako pumasa sa voice. So inalis nila ako, ni-reprofile yung tawag doon. Kasi sa call center, isa yun sa pinaka inaalagaan nila yung pagda-downsize ng tao. Kaya kung kaya, ililipat ka nila or hanapan ka nila ng mas fit sa'yo. So yun, from voice, naging chat. And minake sure ko na pasok pa rin siya sa IT field. US din yun, nagto-troubleshoot naman kami ng mga printers or printers. Yun ang tawag niya, printers. So make sure namin na connected sila sa server. Tapos ngayon, after nun, lumipat ako ng IT Global. Yun, sa New Zealand, Australia naman. So pang umaga na yun. Okay yung ano niya, yung schedule and work experience. Pero yun, ayoko doon. Tapos ngayon nakahanap na ako ng permanent work from home. At ito na yun, system engineer. Less calls, more meetings, pero okay lang. And awa ni Lord, isa yun sa reason kung bakit kahit pa paano naman natutustusan natin yung mga gusto natin. Sa ala rin ng IT, siguro around secret. Ito ang dilim dito, oh. Kita nyo naman siguro, puro ilaw na lang talaga makikita mo, eh. Ala, oh. So imagine kung mag-isa ka dyan ang alas 2 ng madaling araw, siguro talaga makukuha mo yung top speed ng motor mo, eh. Ito pa, sa mga hindi tiga dito tapos nagmabilis dahil madilim, pwedeng bumulaga sa kanila tong rampa na to, guys, oh. Paangat. Pwede kang lumipad doon, lalo kung galing ka ng mabilis. Natakbo kasi kala mo siya isang straight lang. Ay, ayun, ingat-ingat lang sa mga dumadaan dito. Dahil na, ginagawa pa din to, oh. Hindi ko alam kung ano gagawin dyan, pero matagal na rin yan, eh. So ano ng lungos, pumalolos tayo. Yun, medyo putputan dito, medyo traffic. So try kong umano ng konti, focus ng konti. Malolos night ride, okay din naman. Kaya matraffic lang ng konti, pero all goods naman. Bomba, bomba. Yun, bumomba din. Okay, kikita ko na yung Robinsons Malolos. Konting okay na, stoplight pa tayo. Yan, Robinsons Malolos. Favorite tambayan ko nung college hanggang matuto ako mag-cutting. Gusto ko dati nagka-cutting.
at nag-skip ng class para lang makapag-rob malolos. Sobrang ignorante. Early shit yun pag dati nung college, nung nag-start akong mag-aral. Ang pinagpe-pray ko is mahabang vacant para makapaggala, makapagsaya, makapagwalwal. Yung pala, hindi pala maganda yun. So nung nagkaisip-isip na ako, nung sa ano na ako nag-aaral sa STI, at nung natuto na ako, ano pala, mas maganda pala yung walang ganong vacant para makauwi agad. So tayo sa parking. So gusto ko ayaw ko sana sa taas, pero try natin. May tunog oh. Ga-alarm. Ga-alarm. Dito ako kasi sa pinakataas yung bibiling ko. Gusto ko lang umikot dun. So yun, touchdown na tayo mga kaibigan. And mapasok muna ako dun sa loob. And ayun, para makapunta na rin sa convention. Tara. So yun, muna ako, punta na ako ng convention para mag-jogging. Time check 7:34. Mag-work na ako pagka uwi. Siguro yung jogging ko 30 minutes lang. Okay na siguro yun. Ayan o, ganda ng tunog. So ingat-ingat, minsan medyo madulas to eh. Ayan o, kitang-kita naman, mukhang madulas. Ingat, ingat, ingat. Bahala ko na rin magpalit ng gulong eh. So siguro next month. Nakaluwag-luwag. Ngayon masikip-sikip eh. Ganda ng mga ilaw. Ayan o, ganda ng placing ng mga ilaw dito sa Rob. Oh. Oh. Muntik na si ate. Binusinahan ko lang kundi sa pool. Si ate naglagay ng pang intro. Tingin-tingin po tayo pag tatawid. Hindi ako yung kasali doon. Kasi hindi rin siya napansin ni kuya. Parang blind spot na yun ng van eh. So kudos to kuya kasi nahabol niya kagad at hindi niya nasagasaan or tinamahan si ate. Let's go. Bukas pala yung helmet ko, hindi ko napansin. Singit-singit mode lang tayo guys. Sobrang traffic dito talaga, kadalasan. Sidewalk to eh, so ingat tayo. Huminto si kuya. Talagang pagka mabilis ka or medyo may kabilisan yung takbo mo, kailangan yung mata mo hindi maliliko ng tingin. I mean, hindi ka titingin sa dashboard, hindi ka titingin sa kung saan sa paligid. Basta focus ka lang sa gitna. Kasi sa bilis mo na yun, in a few seconds lang, baka magkamali ka. So yun yung iniiwasan natin. Sa napanood ko din na video dati, parang sinasabi takpan nga daw to eh, itong dashboard, para hindi ka conscious
or hindi mo tinitingnan yung ano mo, yung speedometer mo. Pero para sa akin, parang ayoko kasi doon ako nagbe-base na ano ng shifting saka yung speed. At sasabihin ko sa inyo, pagka big bike talaga gamit nyo, hindi nyo namamalayan minsan yung speed nyo compare sa underbone. Kasi sa underbone, tulad ng mga motor nating pang daily, pag mabilis ka, ramdam mo na yung vibration eh. Dito hindi. Yan o. Pagka ganun, lumingon ako ng konti, balik agad. At hindi sa dashboard ang tingin, sa gitna na kagad ng kalsada. Ito na tayo ulit sa Bulso. So, dito na tayo sa convention. So ikot tayo ng isa. Pwede ba? Pwede naman siguro. So doon ako magpapark sa kabila. So gumaganda. Diba nakita nyo? Sana all. Yun na naman sabi ko. Eh mga nagja-jogging, ang dami rin panukso. Ang pagkain. May mga mang inasal. Hindi naman pala mang inasal. Inasal. Ayan, ang dami oh. So dahan-dahan lang tayo guys, baka makasagi tayo. Ayan, may mga naka big bike din. Doon ako magpapark sa favorite spot ko. Ayan. Ayan mismo yung ano, City Hall. Ayun. Ganda ng ilaw, no? Dito ako magpapark. Malapit sa police station. Para iwas na ako. Yun. Eto tayo, tapat ng police station. Ewan ko na kung manakaw pa to. So jog lang tayo ng 6K and uwi na din. Tara. Jog lang tayo ng konti. Nandito na yung mic ko sa ano eh, sa t-shirt. Ito yung ano natin, oras 7:44. Ay nako, kakain pa more. Hawak ko lang yung mic eh. Ay yung camera. Yan, ito. Yung laruan. Tara, takbo na tayo. Nakakahiya, di pa ako sanay mag-vlog sa public. So kanina, nagja-jogging ako. Meron akong nakita ang isang maliit na food stall na parang tinitinda nila is lutong ulam, lugaw and all. Tapos tinawag niya yung isang matanda na para siyang pulube or homeless. Tapos pinakain niya ng libre. So tiningnan ko yung mga katabi niyang stall or kalaban niya sa negosyo. Ang daming kumakain, siya wala. Pero tingnan mo, naisipan pa niya mag-share. So tara na. So nag-decide ako na mag-cash out kasi ala ako na lang cash usually. Talagang wala, as in kadalasan ng buhay ko di ako nagdadala ng cash. More on cards and digital payments. Nag-cash out ako para bigyan si kuya ng konting pera. Hindi yung ano hindi yung homeless. Ang binigyan ko mismo is yung nagbigay. So talagang natuwa ako sa kanya sobrang bait niya. So iikutan ko kung nandun pa si tatay para lang makita nyo. Since hindi naman tayo nagpapakakitang tao lang sa video, since wala naman akong viewers, hindi siya masasabing for the views. So natuwa lang ako. And kahit pa paano naman, nakapagbalik tayo ng blessing. So si kuya, gumawa siya ng maganda. Nakatanggap din siya ng kahit pa paano blessing. So kaya ako ginawa yon para ba ma-appreciate ni kuya na may nakakakita ng mga goodness niya sa buhay. Kasi nung inaya niya yung tao na yun na kumain, walang nakatingin. Narinig ko lang na, tay, tara kain ka na dito.
As ayun, natuwa ako kaya binigyan ko siya ng konting pera. So hindi ko na sabihin kung magkano binigay ko kasi hindi naman tayo politiko. Hindi, joke lang, boto nyo ang kagawad. Hindi, joke. So yun, iikutan lang natin sila. Titingnan ko kung nandun pa si tatay. And I hope na umasenso yung negosyo ni kuya. Eto na, malapit na. Ayun si tatay. Ay, wala na si tatay. Pero ito si kuya yung naka-blue. Kuya, ako yung kanina. Ako yung kanina. Ay, Siya ba yung ano? apo. Lagi ka ba dito, tay? Hindi, may uuwi daw. Uuwi din. Saan ka po ba uwi? Saan ka umuwi? Kalaka ba na po? Bataan. Kailan pa kayo dito, kuya? Kailan pa kayo? Dalawang araw ko dito. Sa Malabon, 4. Kuya, salamat ah. Hindi, natuwa lang talaga ako sa ginawa mo. Na kahit alam nakakita. Ayun. Dalawang araw na daw hindi kumakain. Kaya nga pinakain ko. Yun lang, natuwa lang ako sa'yo. God bless, kuya ba? Yun. Yun. So yun si kuya, saka si tatay. So, bumalik sa kanya yung ginawa niyang kabutihan. Ako hindi na ako nag-expect. Siyempre habang pag tumutulong ka, nagbibigay ka, you don't need to expect something in return. So yun. And yes, big shout out to Rem Faustino, kay Peanut, kay Jim, saka kay Almond. Napa-shoutout niya to. Okay, so labas na tayo ng convention. Ayan, ang ganda dito. Let's go. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ni kuya, pero syempre yung binigay ko sa kanya, decent amount yun ha. Hindi yun ano lang, kumbaga okay na amount siya. Hindi ko lang siya sasabihin. Pero natutuwa talaga ako dun, grabe. Walang kumakain gaano sa kanya. Tapos siya, inaya niya kumain yung matanda for free ha. So deserve mo yan, kuya. Eh hindi pa ako milyonaryo eh. Kung milyonaryo ako, bibigyan kita ng brand new Fortuner. Nakakatuwa lang. May mga ganun tao pa. Kahit nasaktuhan lang ang kinikita sa negosyo, kahit na hindi ganun kalakas, pinapriority pa rin ang pagiging mabuting tao. So sabi nga, be a blessing. Yan, sa panunood ng misa ng lola mo. Okay lang yun, nailagay ko naman siguro dito sa video. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman pa ako kumikita sa mga videos ko sa Facebook, sa YouTube noon. Pero ngayon hindi na. So hindi ko na rin priority na kumita pa. Ini-enjoy ko lang. And for memories, pagdating ng araw, pag nagkaanak ako, papanoorin ko sa gabi na nagmo-motovlog ako, gano'n. Hindi nga lang sikat, pero wala, yung memories na nagawa mo lahat ng pangarap mo nung bata. Kasi pangarap ko din talaga to eh, magka big bike. And tinutupad ko lang yung pangarap ko. So pauwi na tayo. And hindi ko ilalagay sa caption yung nangyaring kabutihan today, kasi nga hindi naman natin siya priority. At masaya yung puso ko na kahit papano may nakita pa ako na ganong klaseng tao sa normal na buhay ni kuya ay nakakagawa pa rin siya ng mabuti. So tayo din sana gawa natin yun. Kasi mayroong experience before na nagbigay ako ng isang grocery package sa isang pamilya worth 720 pesos ba? Yung may bigas, sardinas, tapos noodles, asukal at kung ano-ano pa. Tapos nung gabi, nung nag-work ako, binigyan ako ng manager ko ng 7K. So di ba blessing? Out of nowhere, natuwa lang siya. Thank you for your hard work. Grab some coffee with your family. Ganon.
lintik na kape yan, 7,000 binigyan ako. So kaya naniniwala ako na yung mga ginagawa natin kabutihan bumabalik yan. Pero hindi tayo nag-expect na in return. Basta masarap sa puso yung makakatulong ka kahit konti. And yun, masaya ako sa gabing to. So yun, maraming salamat sa pagsama ulit sa ating night ride sa Malolos City at sa ating semi-jogging. And shout out to Rem Faustino, pagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Yun lang guys, ride safe and peace out.